Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa malalim na kasaysayan ng mga lihim na karunungan sa Pilipinas, iisa lamang ang pangalan ng medalyon na binabanggit ng matatandang antingero kapag ang usapan ay tungkol sa pambihirang proteksyon, kapangyarihan at gabay sa buhay. Ito ay ang Tres Pico Roma. Ayon sa mga alamat at salaysay ng matatandang manggagamot espiritual, ang Tres Pico Roma ay unang lumitaw noong panahon ng mga kolonisador. Ibinaba ito ng isang mongheng Romano na lihim na tagapag-ingat ng mga sinaunang sigil na pinag-isa ng simbahan at ng sinaunang kababalaghan ng silangan. Sa loob ng medalyong ito, nakaukit ang tatlong sagradong tanda, ang simbolo ng katawang mortal, isipang banal at kaluluwang hindi namamatay. Ang tatlong ito ang bumubuo sa mismong Tres Pico na nangangahulugang tatlong tuktok o tatlong dulo ng lakas na pinagmula ng kapangyarihan ng medalyon. Sa pagdaan ng mga panahon, ipinasapasa ito sa mga piling antingero na may dalisay na puso at layuning gamitin ito sa kabutihan, hanggang sa naging isa ito sa pinakamatinding bantay ng mga nakakaalam ng lihim na karunungan. Ngunit tulad ng lahat ng banal na gamit, ang Tres Pico Roma ay hindi basta anting-anting lamang. Sa ilalim ng kanyang simpleng anyo ay nakatago ang mga kakayahang hindi basta-basta ipinahahayag. Isa sa mga pangunahing lihim nito ay ang sagradong tatlong panangga, isang proteksyon na gumagalaw sa tatlong antas ng pagkatao: katawan, isip at kaluluwa. Kapag ginising ang medalyon sa pamamagitan ng tamang orasyon, ang may-ari ay tila nababalutan ng tatlong ulit na liwanag. Ang katawang pisikal ay nagiging matatag laban sa aksidente, sakit o pananakit. Ang isip ay hindi basta-basta masisira ng masasamang impluensya, kulam o hipnotismo. At higit sa lahat, ang kaluluwa ay hindi kayang galawin ng mga demonyo o masasamang espiritu. Sa puntong ito, ang Tres Pico Roma ay nagsisilbing isang buhay na baluti na nagbabantay sa lahat ng antas ng iyong pagkatao. Ang ikalawang lihim nito ay tinatawag na Tres Virtus o ang lakas ng tatlong espiritu. Hindi ito basta proteksyon lamang. Ito ay kapangyarihang nagpapalakas ng tatlong aspeto ng iyong likas na lakas. Una ay ang Virtus Fortis na nagbibigay ng di matitinag na tapang ng loob sa oras ng panganib. Ikalawa ay ang Virtus Sapientia na nagbubukas ng mga mas malalim na karunungan, intuisyon at pagkaunawa sa mga nakatago. At ang ikatlo ay ang Virtus Divina na nagpapalakas ng iyong espiritual na lakas upang makaharap mo kahit ang pinakamalakas na nilalang mula sa kabilang daigdig. Kapag nagsanib ang tatlong ito sa loob ng may-ari, nagiging tatlong ulit ang kanyang kakayahan kumpara sa isang karaniwang tao lamang. May kakayahan din ang Tres Pico Roma na tinatawag na Dominus Tres, isang orasyong kumakatawan sa tatlong banal na pangalan. Sa tamang pagbigkas nito, nagiging posible para sa tagapagsuot na utusan ang mga espiritu, paalisin ang masasamang nilalang, o patahimikin ang mga nagbabalak ng kasamaan. Subalit isa ito sa pinakamaselan at delikadong kakayahan ng medalyon. Kapag ginamit sa maling paraan o may halong masamang hangarin, sinasabing bumabalik ang kapangyarihan laban sa mismong nag-utos. Ito ang dahilan kung bakit tanging mga pusong dalisay lamang ang pinapayagang gamitin ito sa buong bisa nito. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa proteksyon at kapangyarihan. Ang Tres Pico Roma ay may kakayahan ding makialam sa mismong hibla ng buhay sa pamamagitan ng tinatawag na Triple Spectrum. Sa ilalim ng aspetong ito, kayang impluwensyahan ng medalyon ang kapalaran, panahon at landas ng may-ari. Ang kapalaran ay nagiging mas bukas sa swerte at mabubuting pagkakataon. Ang panahon ay tila pinipilit upang paboran ang tamang tiempo, at ang landas ng buhay ay ginagabayan upang mailayo sa maling direksyon. Maraming antingero ang naniniwala na hindi mo na kailangang hanapin ang tamang daan kapag nasa iyo ang Tres Pico. Ang medalyon mismo ang magtutulak sa iyo patungo roon. At ang pinakahuling lihim at marahil pinakabanal sa lahat ay ang Sigilium Redemptoris
o ang sagradong sigil ng pagbabalik. Ito ay isang pambihirang kakayahang muling ibalik ang nawawalang lakas, swerte o espiritual na enerhiya ng tagapagsuot. Kapag ikaw ay napahina ng mga pagsubok, kabiguan o matinding pakikidigma laban sa mga negatibong puwersa, ang Tres Pico Roma ay kayang buhayin muli ang iyong apoy. Maaari nitong muling palakasin ang iyong loob, ibalik ang iyong orihinal na kapangyarihan at ayusin ang ugnayan mo sa iyong gabay na espiritu. Dahil dito, tinatawag din itong medalyon ng tatlong pagbabalik. Pagbabalik ng lakas, ng swerte at ng espiritu. Ngunit ang lahat ng ito mga ka-horror ay may kaakibat na paalala. Ang Tres Pico Roma, gaya ng ibang medalyon ay hindi laruan at hindi rin isang shortcut ng kapangyarihan. Ang tunay na lakas nito ay nagigising lamang sa mga taong may dalisay na layunin, may malinis na puso at marunong gumalang sa puwersang hindi nila lubos na nauunawaan. Kapag ginamit ito sa kasamaan, ang parehong kapangyarihan na nagpoprotekta ay siya ring isisira sa nagmamay-ari. Sa pagtatapos mga ka-horror, ang Tres Pico Roma ay hindi lamang isang anting-anting. Ito ay simbolo ng tatlong aspeto ng ating pagkatao at tatlong hakbang sa ating espiritual na paglalakbay. Itinuturo nito sa atin na ang katawan ay dapat alagaan, ang isip ay dapat pagyamanin, at ang kaluluwa ay dapat manatilihing dalisay. Tulad ng tatlong tuktok ng medalyon, kailangang balanse ang tatlong ito upang makamit ang tunay na lakas. Sapagkat sa dulo ng lahat, hindi ang medalyon ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao. Ito ay gabay lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula pa rin sa loob, sa ating pananalig, kabutihan, at kakayahang pumili ng tama sa gitna ng kadiliman. Ang Tres Pico Roma ay paalala na ang pinakamakapangyarihang anting-anting ay ang pusong hindi kailanman bumibitiw sa liwanag. Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.